Hello, good morning, good afternoon, magandang tanghali, magandang hapon, magandang umaga, o anumang oras kayo ngayon. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Nakaraang episode natin ay itong ginawa natin, diba? Mekaniko naman, sa mekaniko tayo nung nakaraan. Ngayon, iba naman. Dahil ngayon ay ating content ngayon ay ito. Maghahasa naman tayo, nasa Basyador naman tayo. Nakaraan, mechanic. Ngayon, basyador naman. Mag-asa tayo ng nipper. Ito, nipper. At saka, tuturuan ko kayo mag-asa ng pusher. At, nail cutter, siyempre. Ay, kung kayo mayroong nail cutter, huwag nyo itapon dahil ito ay makikinabangan pa. Yan. Kahit ito'y kinakalawang na, kahit yung mga kalawang-kalawang yun ang yung nail cutter ay makinabangan pa yan, maasa pa yan. Ngayon ay tuturuan ko kayo. Unahin natin itong pusher. Ang pusher ay dalawang klase. Mayroong pusher na pang push lang siya. Mayroong pusher na pang ingron. Ayun, yung dalawang yan tuturuan ko kayo kung paano o ano itsura o paano gawin. Ang unang ituturo ko sa inyo ay kung paano maghasa ng pusher. Ito itsura ng pusher. Ang pusher ay may dalawang klase. Mayroong pusher na pang push lang, pang pusher lang talaga, ordinaryong pusher ang tawag. Meron mga pusher na pang-ingron. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung ano itsura ba ng pang pusher na ordinary at saka yung pusher na pang-ingron. Dalawang klase yan. At saka ito. Tuturo ko rin sa inyo itong paano mag-asa nitong nail cutter. Ayan. Nail cutter na yan. Pag mayroon kayong nail cutter, kung di nyo alam na may nasa ngayon, alam nyo na, ang nail cutter ay hinahasa. Ngayon, umpisa na natin. Ganito lang yan. Mapapansin mo naman yan na halos wala na, hindi mo na makikita yung pinakadugtungan. Tulad yan, pantay na yan. At kapag sinilip mo siya, walang kawang. Yan ang mag-asa ng cutter. Tingnan natin ito kukutin na natin. Hanap natin mga kumpay.
Mapapansin mo naman yan. Pag wala na sa mulpol, talat na yan. Ganun lang kadali magasa ng nail cutter. Dako naman tayo sa ngayon sa may pusher. Natapos ko na ituro sa inyo yung paano magasa nitong nail cutter. Ngayon ang asahin naman natin na itong pusher. Unahin natin itong pang-ingron. Tandaan mo itsura. Yan. Ganito itsura ng pusher. Ang isa dito, gagawin natin pang-ingron. Ito. Ganito lang mag-asa at gumawa ng pang-ingron. Pantayin natin ang dulo na pinakataas. Ganito. Tatanggalin natin ito. Nakaumbok na yun. Pag napantay na siya, dulo pantay na. Ayan, yan na, patulis. Tapos ito naman ay pusher lang, ordinaryong pusher lang, hindi siya pang-ingron. Paliman lang natin ito. Ito naman. Ito yung pang-ingron. Ito naman yung pang-post lang. Ngayon pipinuhin na natin ito. Bali ito ay kinikinis na lang. Kasi yung kanina, magaspang ito eh. Ngayon, dito tayo. Kinikinis na lang ito. Pinapakinsap lang. Ang Panginoon, kailangan ang itong kanyang dulo ay medyo bilog. Sabi bilogin natin. Para hindi siya makakatusok. Bilog na siya. Para hindi siya makakatusok pagdating dito, pag pinasok dito sa, pag pinasok dito sa may pag pinasok dito, kailangan na hindi siya masakit.
Ganyan ang pangindot. Medyo bilog ang dulo. Matulis siya tingnan pero sa pagdating sa dulo, bilog siya raw. Ganito naman kanina yung hindi pang indot na ganyan lang yun. Ayan na, ito na yung magkaibang itsura. Pangindon, ito hindi pangindon. I-bapping na natin para matanggal ang kailangan natin i-bapping. Ang kanyang pinaka-alibaba ay matanggal. Kasi pag may alibaba pa, hindi yan matalas. Diba? Matalas na. Ito naman kasi madalang yung gagamitin. Madalang lang yan. Pagpos lang. Ito naman, bago natin itong pang-indron. Ayun pagkakaiba ng pang-indron saka hindi pang-indron. Tapos na. Kaya mag-focus. Ay, natapos ko na kung paano mag-asa nitong nail cutter at saka pusher na may napang ingrown. Ayan. Sa sunod na video ay ito naman ang tuturo sa inyo kung paano mag-asa nitong nipper. Ito sa sunod na video kasi medyo mahaba na. Sunod yan. Yan ituturo ko sa inyo sa sunod. Ganun lang ka simple mag-asa nitong nail cutter saka itong pusher. Maraming salamat. Paalam. Bye.